Mare, napadaan ba dito si Joylyn? Hindi, Marek. Nawawala ba siya? Gilbert, hatid ko lang to anak natin sa eskwela. O sige, mag-ingat ka. Ingat kayo. Nitong Marso, nabalot ng takot ang mga kababaihan sa bayan ng Tarangnan sa Samar. Pinasok mo niya yung bahay ko. Sino ka? May taong napabalitang gumagala at naghahasik daw ng lagim. Sumasalakay siya, mapaumaga man o oras ng gabi. Sino ang suspect? At paano matitigil ang ginagawa niyang karumal-dumal na krimen? Gilbert, hatid ko lang to anak natin sa eskwelahan na. O sige, mag-ingat ka. Ingat kayo. Ayos na po. Aral mabuti ha. Tahimik at simple ang pamumuhay ni Joylyn Simbahon, residente ng Tarangnan, Samar. Dalawa ang anak ni Joylyn sa kanyang kinakasama. Nay! Alas 8 ng umaga noong March 1, 2024. Bisita ka, Joylyn. Napadaan lang po. Nay, okay lang po ba makahingi ng pang-almusal man lang? Oo naman. Agad ding umalis si Joylyn sa bahay ng mga magulang. Inabangan ng suspect na si Danny, si Joylyn, habang pauwi sa kanilang bahay. Sabing payakap. Problema mo, ha? Walang awang sinaksak ng suspect ang biktima. Matapos gahasain, kumuha ng gasolina ang suspect at binuhusan ang katawan ng biktima ayon sa investigasyon ng mga pulis. Pinasok mo niya yung bahay ko. Sino ka? Bandang madaling araw, mayroong nag-complain ma'am na babae na inakyat siya. Hindi na ho akong gahasain kung hindi lang ako nanlaban at nakalabas agad ng bahay. Agad namang tumakas ang lalaki na nagtangka sa biktima. Nakilala mo ba yung taong naloob sa bahay mo? Opo. Ito po si Danny. Danny Leanio po. Boys, sige, imbitahin niyo siya dito. Opo kami. Hayop ka! Demonyo ang gago ka! Banyak! Hayop ka! Humingi rin si Danny ng tawad sa babaeng biktima. Noong umagang yun, nagdesisyon si Jelly na patawarin ang lalaki at hindi na magsampa ng reklamo. Pinauwi ng barangay si alias Danny. Pero lumalabas na matapos magtungo sa barangay, nagpunta raw sa kakahuyan si Danny. Dito, isa pang krimen ang pilit niyang pagtatakpan. Nang makitang hindi tuluyang nasunog ang buong katawan ni Joylyn, isinilid ng suspect sa sako ang ibang parte ng katawan ng biktima. Linilagay niya sa sako, dinala niya doon sa may tubig ma'am sa dagat. Tanghali no March 1, 2024. Anong oras niyo ba huli nakita si Joylyn? Kanina pa, mga alas 8:30. Hindi ba tinext o tinawagan?
Kanina pa rin hindi naman ako sumasagot sir eh. Ay, Mare, napadaan ba dito si Joylyn? Hindi, Mare. Kanina pa ako dito. Kung siya nakikita. Nawawala ba siya? Hindi pa daw kasi umuwi eh. Wala. Anong nangyari doon? Hindi daw dito napadaan eh. Sa gitna ng paghahanap kay Joylyn, ilang mga bakas ng dugo ang napansin nila sa isang bahagi ng kakahuyan. Papunta sa looban yung dugo. Joylyn! Sundan natin. Gilbert! Gilbert, halika! Tingnan mo, may dugo dito oh. Parang may usok doon oh. Sir! Nang lapitan, laking gulat ng mga residente sa kanilang natagpuan. Nilalapit kami ng pamahalaan. Pa namin nga, sir. Hanggang sa matagpuan ang mga labi ng tao na sinunog sa gubat. Sa tao yun, sir. Ang ibang parte ng katawan ng biktima ay natuklasan namang nakasako at itinapon sa dagat. Dali ah. Ano destination, sir? Dito na kinumpirman pamilya na si Joylyn ang natagpuang putol-putol ang katawan. Na-confirm ng pamilya na siya na nga yung nawawalan nilang kaanak. Nanghihina ako. Ang hirap mga tanggapin ko. Kasi siya lang mag-isa ng babae sa amin. Lisensya, Brad. Danny Linteas. Iniimbitahan ka namin sa presinto. Ikaw ba ang pumatay doon sa babae? Opo, ako. Umaga noong March 1, narinig niya na tila may nag-aaway sa kakahuyan. Ano bang problema mo? Inakala raw ng residente na away mag-asawa ang nagaganap kaya hindi niya ito nilapitan. Paalala ng mga otoridad, walang krimen na mapagtatakpan. Gaano man itago, lulutang at sisingaw pa rin ang mga ebidensya. Hanggang sa susunod na Sabado, sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta, kakampi ng mga inaapi para sa Pinoy Crime Stories.